Ano? Dahil na din ho dito, mabubuko. Baka mawala tayo sa listahan ng pinaka-safe, no, na city sa buong Southeast Asia. Dahil sa pangingialam nitong si Torre. Oh. Gusto lang ho naman ni General Torre, mga kababayan, na totoo. Walang dayaan, walang doktoran. Di ho ba? Oh. Totoong maipalaganap yung kapayapaan sa Davao. Yan naman po ang ang gusto ng General Torre natin, mga kababayan. Tuloy. Kaysa sa mga physical injuries. Lalo pa raw tumibay ang hinala ni General Torre nang madiskubre niya ang 2 police blotter ng Kalinan Police, kung saan isa ang umani dinoktor. Sa ibang mga stations, marami rin ang mga... Basahin natin, ha? Sabi dito, sa ibang mga station, marami rin ang mga entries na hindi tama ang pagka-label at hindi na i-report ng tama sa ating official electronic system. Baka yung iba doon hindi pinapasok. Na hindi tama ang pagka-label at hindi na i-report ng tama sa ating official electronic system. Matatanda ang mainit ang dugo ni Davao City Mayor Baste Duterte kay Torre matapos niyang sibakin ang 11 na station commander sa Davao City. Pero ayon kay Torre, ito raw mismo ang dahilan kaya niya nirelieve lahat sa pwesto. I give them the chance. Walang nagbago. Dahil sa nabistong manipulasyon umano sa mga police blotter, iniutos na ng PRO Davao Region ang malalimang investigasyon sa issue. Tiniyak nilang mananagot ang mga sangkot at nasa likod ng irregularidad sa logbook. Yan na mga kababayan, ang katotohanan ho. Ano? Kaya daw po sinibak yung 11 na station commander ba, kung di ako nagkakamali, o mga hepe. Dahil daw po doon sa di umanong pamemeke nung mga logbook o nung pagdodoktor ho, hindi inire-report yung mga tunay na pangyayari po. Kaya naman umabot ang init ng ulo ni Baste Duterte, no, mayor ng Davao, kaya gustong manampal ho. Ako ho, mga kababayan, kung ganyan yung i-appoint, kunyari ako mayor, para doon sa mga magbabash, sa mga basher, kunyari lang, huwag kayong mag-alala, hindi ako tatakbo. Sasabihin yung mga, hindi ka magiging mayor, ganito, ganyan. Hindi naman talaga. Mga kababayan. Lalo hong uminit ang ulo ni Mayor Baste Duterte dahil doon sa pagkakasibak. Kung ako ho, ang mayor, nako, sasaluduhan ko pa itong si General. General, tama ho yan. Mas gusto natin yung katotohanan na report. Kesa naman, nakakakuha tayo ng mga award na yan, nasasabi na mataas ang paghanga ng nasa labas ng bansa, pati mamamayang Pilipino sa Davao, hindi naman pala totoo. Di ho ba? Mas masarap yung katotohanan po. Eto pa, dito pa ho lalo mga kababayan ni General. Nung nakita ko ho yung tindig ni General Torre, mga bossing, kumbaga less fat po nandun yung katawan niya na hindi yung malaki na muscle mga bossing, pero makikita mo yung tindig hintayin nating lumitaw siya sa camera. Nang dumating ako, hindi ko magana yan. Nang dumating ako, hindi ko magana yan. Matagal nang ginastusan ng PNP yan. Tingnan nyo ho yung dibdib, talagang matikas ho. Kaya bumabalik-balik ho sa aking isipan, mga kababayan, yung hamon ba o banta ni Mayor Duterte dito kay Torre, General Torre, mga kababayan, totoo kaya? Kasi kung ganon, tapos palagan siya ni General, mga bossing, no? Kung palagan siya ni General, mga kababayan, naku, mukhang hindi uubra ho dito. Mukhang hindi uubra dito, mga kababayan, si Baste Duterte. Parang sa sa bakbakan ho, meron tinatawag na pagurin mo muna bago ka bumakbak, no?
Ganyan. 'Di ba? Sabi ni Sir Jorge Edralin, Mark, iba ang training niyan kahit may edad na yan. Tegi si Basti dyan. Meron nung pagurin mo muna bago ka bumakbak. Oh. Siguro ilang mga suntok ho ni Basti Duterte o ilang sampal ni Basti Duterte, hingal na ho yun. Medyo naman po, hindi naman po tayo nagbabody shame, pero medyo may konting fats ho si Basti Duterte. Oh. Diba? Mukhang hihingalin. Saka babakbakan. Oh. Tingin ko sarado ho ang kamao nito kapag bumakbak. Hindi ho nakabukas ng gano'n. Pambabae ho yun eh. Yung sampal na gano'n, pambabae, di ba mga kababayan? Nakikita ko, yamado ho si General kung sakali, na kung sakali na magkapatulan ng gano'n, mga kababayan. Puntahan na po natin itong paliwanag ni General, mga bossing. Mukhang meron pong hindi ginagampanan tungkulin talaga yung mga kapulisan na yun kasi dagdag daw ho sa trabaho. Oh. Nang dumating ako, hindi gumagana yan. Hindi gumagana yan. Matagal nang ginastusan ng PNP yan. It's worth 10 million. Meron din 10 million doon sa Davao City. Meron din 10 million sa Mati. Biruin mo, matagal na ginastosan na ng PNP. Mga CCTV camera ho yata yun mga bossing. Ginastosan ng Philippine National Police tapos hindi gagamitin. Naka-off daw ho. Siya lang ang nagpagana, mga kababayan. Siya lang ang nagpagana. Biruin mo, kada kunyari, sa isang establishmento, sa isang kumpanya, wag na tayong lumayo sa PNP bilang isang kapulisan. Although hindi ho ako naging pulis, mga kababayan, pulis pang Kalawakan, siguro pwede ako. Kasama ho ni Scheider. Bilang isang pulis, mga kababayan, pag meron kayong mga bagong tools na ganito, excited ka Ay, sige, mas mapapadali ang trabaho namin dito, sa mga tools na ganito. Mas mababantayan namin ang seguridad ng Davao kung may mga ganito. 10 milyon ho, mga bossing, 10 milyon po. Tapos, ang ginawa daw po ng mga kapulisan, hindi ginagamit. Naka-off lang. Kumbaga, ikaw ma-excite ka. Naku, excited ako pumasok para makita ko yung bagong tools namin. Yung aming bagong kagamitan na magpuprotekta sa Davao City. Tapos hindi mo gagamitin. Baka ho may sakit ng katam. Baka tinatamad ho, mga kababayan. Dahil ayon na din po kay General Torre, dagdag trabaho kasi sa kanila to Tuloy. Only me, na nagpaandar yan. Me. I'll take the kajans at sasabihin kong kayabangan yan. Sabihin yung kayabangan. But it's me na nagpaandar yan. Especially sa Davao City. Sa Davao City, January pa na turnover. Pero ayaw gamitin ng mga pulis na mga pinagtatatanggal ko. Kasi, dagdag trabaho Masaya na sila at nangiwala na sila ang magaling. Kaya tinanggal ko sila dahil... hindi naman ho pala, Ako nakikita ko siguro, patayin mo na lang yan. Baka masyado. Baliktad ho yun Huwag mo nang paandarin yan. Baka masyado pa tayo madaming makitang krimen dyan at madaming maging trabaho sa atin. Di ho ba? Wala na sila matutunong bago. Di ba? May pa-meeting ako ng 5 o'clock in the morning. Gusto pa akong ireklamo sa media. Mga kababayan, alas 5 ng umaga, meeting. Ako, kumbaga, para sa akin para ho sa akin, bilang negosyante, alas 4 po, mga bossing, Alas 4 ho, mga bossing. Gising na ako. Bakit? Para madami akong matapos na trabaho ko. Diba? Especially, maisingit ko yung mga pagbablog natin. Kailangan gumising ka ng maaga. Tayo naman po lahat may 24 oras, mga kababayan. Depende na lang ho natin kung paano gagamitin yung ating 24 oras. Eto, kadalasan di naman lahat.
No? Yung mga gipit, salat sa, sabihin na nating kaperahan, no? Yung 24 oras nila, nagagamit ho nila sa kung ano-ano. Paglalaro ng cellphone, pagsusugal sa cellphone, etc. etc. Ang ending, nahuhuli yung pagkita ng pera, mga kababayan. Ako, alas 4 ng madaling araw, gising na ako niyan. Bumabakbak na ako ng trabaho, mga bossing. So yung alas 4 ng madaling araw na paggising ko, easy lang ho sa akin yan. Iisipin natin, lalo ang mga kapulisan. Ano po? Kasi kapag ka nag-ROTC ka, yung kung ano-ano mga pang-militar o pang-kapulisang gawain, alam natin, talagang hindi hulawsi yan eh. Maaga gumising. Alas 5 ng madaling araw na paggising o pag meeting ho sa trabaho, gusto pa siyang ireklamo sa media. Lawsi ho yun. Mga kababayan, anong klaseng kapulisan nga naman yun? Di ho ba, mga kababayan? Sabi ni Sir Jorge Edralin, ito maganda sa mga PBBM vloggers. Alam ko na kahit hindi nakamonetize ang channel, mabubuhay kasi mga negosyante. Yung mga nasa kabilang Pablo, puro mga, hindi ko na itutuloy yan. Pero yun nga, totoo yan sinasabi nyo, mahilig sa mga pakape. Tayo, ang kapeng gusto lang ho natin. Ito, 3-in-1 po with mug ni Bongbong Marcos. Di ho ba, mga kababayan? Okay na, solve na tayo doon sa kape na yun. Pero lousy pala itong mga kapulisan ng Davao. Siguro hindi naman ho lahat. Mga bossing. Hindi naman ho lahat. Why? Hindi ba pwede na ang pulis nagtatrabaho ng ating gabi? Akala mo ba? Pinagmamayabang dito. Nakita ko mga Facebook post nila na habang kayo ay tulog, kami ay gising. Bakit alas 5 lang galit na kayo? Ano kasi Yan pala ang pakalat nila sa Facebook page nila, Habang kayo ay natutulog, kami ay gising. Yung pala, paggising lang ho ng alas 5 ng madaling araw, hindi, mga alas 4 yan. Paggising ng alas 4 ng madaling araw, mag-meeting ng alas 5, nagre-reklamo na ho, mga bossing. Naku po, lousy po, yung ganyan. Siguro hindi naman ho lahat nagre-reklamo, mga kababayan. Hindi ho lahat nagre-reklamo, pero sorry ho, napaka-lousy ninyo yung mga nagre-reklamong mga kapulisan dyan sa Davao. Sabi, may nagtanong po, paano po maka-avail ng mug na PBBM? Hindi po ako nagbebenta nito. Ito po irinegalo ng isang subscriber natin, isang follower ho natin, mga bossing. Siguro may 2 taon at kalahati na itong iniingatan ko. Ayan. Niregaluhan ho tayo. Hanggang ngayon po, ayan, ginagamit pa din po natin. Dala ko po yan sa Cayman Island. Ay, hindi. Naiwan ko dito. Ayan. Muli po, mga kababayan, kailangan ko pong pumunta doon sa presscon. Gusto kong matunghayan yung presscon, mga bossing. Magme-message na si Boss Mike niyan. Bro, ano ba? Pupunta ka? Magpapaalmusal ako dito sa iyo. Ayan, magkikita-kita po kami. Muli po, magpapaalam na po ako. Maraming salamat sa inyong mga oras. Kayo na po ang bahala na pumindot ng like button dyan. Doon sa mga bago, mag-subscribe lang kayo para po lagi kayong updated sa usaping mga politika. At para naman po, mas kumalat ito, pakishare na lang din po, mga kababayan. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.